Lulutuin natin delatang pork and beans, gagawin nating mas healthy. Lalagyan natin siya ng patatas at mga bell peppers. Igigisa din natin siya. So, umpisahan na natin yung paggigisa. Una nating isangkot siya ay yung ating pork, kasi pork and beans nga ito eh. Yan, isasangkot siya natin. Okay. At lalagyan natin ng konting water. Yan. Para maluto na. Kasi gusto natin maluto. So, kung meron kayong mga tira-tirang pork dyan sa inyong frigidaire, pwede nating isahog yun. Actually, sahog lang naman talaga yung pork eh. Hindi naman siya yung main. Lagyan natin ng paminta. Yan. Ang panimpla natin, dun sa ating pork, pwede din natin lagyan ng konting patis. Pero kung mas gusto nyo ng asin, okay din naman. Pero syempre, tayo mga Pilipino, ito talaga yung konti lang ang kailangan natin. Kasi yung delatang pork and beans, tsaka yung ating tomato sauce na ilalagay mamaya, medyo marami ng asin. So, ano bang benefit makukuha natin dito sa ating pork? Syempre, pag sinabing pork, source to ng protina. So, kailangan natin to sa ating muscle. At meron siyang iron para gumawa ng hemoglobin. So, itong dinuluto natin, anti-anemic to. Paggawa ng hemoglobin, kailangan niya ng, yun po yung protina na kailangan para gumawa ng red blood cell. Tapos, samahan, yung pork natin may vitamin B12 pa. So, talagang pang anti-anemic. Meron din siyang phosphorus para sa ating buto at magkaroon tayo ng energy. Itong lulutuin din natin, yung beans tsaka yung pork, parehong mayaman yan sa potassium. So, para sa heart natin, sa water balance. Kompleto siya sa vitamin B, may zinc sa immunity, at choline. Kailangan ng choline para sa utak ng mga sanggol tsaka lumalaking bata. So, kailangan itong kainin ng mga pregnant women. Bukod pa dun sa selenium, tsaka ang pork, meron din siyang taurine para dun sa heart at tsaka sa muscle. So, mabilis namang maluto itong ating pork. Yan. Lulutuin lang natin para mamaya lutong-luto na siya. Tapos, ang isasahog natin dito isasangkot siya natin sa bawang, sibuyas, tinimplahan na natin, isasama na rin natin yung patatas. Tsaka natin lalagyan ng tomato sauce. Yung patatas, actually maganda ito, nakakabusog tong lulutuin natin. Maganda siyang pang-almusal or pang-tanghalian. Kasi naaalala ko, nung college ako, dun sa may Pinoval, ito yung laging mabibili mo, pork and beans. Kasi may kinakainan kami doon sa tabi ng UST. So, kaya naaalala ko to palagi. So, isasama din natin dito yung patatas. Yung lulutuin natin ngayon, medyo marami ding carbohydrates. Medyo mataas lang sa glycemic index ang ating patatas, pero mayaman sa fiber. Mataas din to sa potassium para sa heart. Ang patatas, merong vitamin C. Yan ang maganda sa patatas. Meron siyang vitamin C, tapos may folate pa. So, pwede sa pregnant women. At marami siyang antioxidants. Yung mga chlorogenic acid, catechin, lutein. So, maganda din sa mata. At saka ito, pangpabusog. Pwedeng isama sa rice, although puro carbohydrates na. Pero, pwede rin pang tinapay, pang pandesal. Or, kung gusto nyo, as parang soup. So, medyo mas labnawan nyo lang. Or kung gusto nyo, lagyan nyo ng konting noodle, pwede din. Okay, so pag nagmamantika na yung ating pork, itabi lang natin at simulan na natin yung pagigisa ng bawang at sibuyas. Yan, so igisa-gisa lang natin yung ating sibuyas. Okay. Kasi siya magsisilbing pangpalasa, aromatics, yan. Habang nakagilid, habang pinagmamantika natin. Although, mas pinili ko yung mga laman ng pork. Tapos, yan. So, kung may ginigisa na tayong sibuyas, ilagay na rin natin yung ating bawang. At mamaya, paghahalu-haluin na natin. So, papabanguhin lang natin itong ating bawang at
sibuyas. So, ang isa pang magiging sahog natin ay yung ating bell pepper. Yan. Kita nyo, may green, may yellow, may red bell pepper. Ang bell pepper po, mayaman sa vitamin C, tsaka vitamin B6, para din sa paggawa ng red blood cell. So, anti-anemic itong niluluto natin. May vitamin K pa, para mas mabuo yung ating dugo, at saka yung vitamin K para din yan sa ating buto. Yan. So, hahaluin ko na. Ang bell pepper, mayaman sa potassium. May folate din. So, may folate siya para sa pregnant women. At dahil maganda yung kulay niya, may vitamin A para sa ating mata. Marami rin siyang antioxidant. Vitamin E, capsaicin, quercetin. So, isama ko na yung ating patatas sa paggigisa. Yan. Bali, ang gusto natin, yung ating pork and beans, madagdagan natin ng mas maraming gulay. Para yung mga bata, yung ating mister, mas kumain sila ng gulay kasi kailangan natin lagi yung ma-fiber. So, itong niluluto natin, may fiber yung patatas, lalo na yung beans. Ang pork and beans, medyo mataas sa calories, so kung gusto nyong patabain yung inyong mga anak. May choline siya, may copper, magnesium, phosphorus, selenium, zinc, pero mataas siya sa fiber, protina, calcium, iron, potassium, at vitamin B. Though medyo mataas din siya sa sodium, kaya hindi na tayo gaanong maglalagay ng mga asin, kasi timplado na siya. Ganon din yung ating tomato sauce. Pero, yung pork and beans natin, marami siyang fiber. Kasi beans siya eh. So, maganda sa tiyan. Kung ang problem nyo, hemorrhoids o constipation. Bagay din to. Di ba yung mga pregnant women, lagi yan nagko-constipate eh. Yung ating mga pregnant women. So, kailangan kumakain din sila ng beans. Saka, ang beans maganda sa buto natin. May manganese at saka calcium kasi siya. Selenium, magnesium, para gumawa ng DNA. May iron din to, copper, phosphorus sa paggawa ng red blood cell, potassium para sa heart, at saka sa immunity. So, pag medyo luto na yung ating patatas, ayan, pwede na nating lagyan ng tomato sauce. Yan. So, depende kung gusto nyong medyo malabnaw or medyo malapot, kayo na yung magtansya. Yan, simutin lang natin. Pwede nating lagyan ng konti pang water. Tsaka natin ilalagay. Pag mas luto na yung patatas, or habang pinapakulo natin o pinapalambot yung ating patatas, pwede na rin nating ihalo yung ating pork and beans. Yan. So, itong luto natin, anti-anemic talaga to. Kasi di ba lahat ng nabanggit ko para gumawa ng red blood cell. So, nakakatulong to sa paggawa ng red blood cell. Okay, pakuluin lang mabuti hanggang lumambot yung ating patatas. At pag malambot na lahat, so yung ating pork and beans, napadami natin. Napadami natin yung sauce, napadami natin yung gulay, mas kakain. Kasi gusto natin mailusot nga yung gulay sa pagkain ng mga bata. Beans ay gulay? Yes, bean. Actually, considered siya as beans. So, di ba ang tawag naman natin dyan gulay eh. So, legumes actually, ang beans. Sa atin, sa Tagalog, kino-consider na rin natin as gulay. So, pakuluin lang mabuti at pag malambot na lahat, patatas, yung ating pork, ilalagay na natin yung ating bell pepper. Yan, sabi ko nga, mayaman yan sa vitamin C, B6. So, ikalat lang natin, vitamin K, may potassium. So, itong lahat ng niluto natin, yung beans, yung patatas, yung bell pepper, marami siyang potassium. Pwede sa pregnant women,
Kasi nga may folate, maganda sa mata, lahat to kasi may vitamin A, lutein, zeaxanthin, so anti-anemic pa. So, ito na ho yung finished product natin, pork and beans, pinadami. So, kung gusto niyo magtipid at dumami, pang-almusal, pang-tanghalian, pang-baon, pwede din. Papakita natin. Yan.